Hello and welcome to the second episode of the Gypsy Girls TV Solo Female Travel Network. In this episode, I will be presenting a screencast of my recent talk on how to travel alone as a woman. In this presentation, I talk about the gifts of solo traveling and offer tips on how to crush those fears that are keeping you from crafting your own journeys. But you can't because you're shy or you have no one to go to. Have you ever experienced that? You want to travel pero wala kang kasama. Yes? Yes. You know, I feel that way too a lot. I think it's about time for all of us to step out of our comfort zone and really get out there and listen to as our next speaker inspires us with his travel stories and teaches us how solo travel can be the best way to learn about yourself and at the same time challenge yourself. Are you guys into traveling? Favorite destinations? What is it? Bohol. Favorite? Palawan. Where else? Ilocos? Anywhere else? Favorite destinations? Pero sino kasama nyo? Family? Boyfriend? Barkada? Diba? But do you think you can go to those places alone? Not yet? Well, maybe our next speaker can convince you to do that. So please welcome our award-winning travel blogger and journalist. We have Prime Sarmiento. Hello? Okay, nagpisahan niya na nga kanina kung ano yung mga gusto niyo places na i-travel. So, ang tanong ko, sino rito ang nag-travel na on her own? Ay? So, sino hindi nakapag-travel ng solo ever? Okay. So, marami dito, I will assume na gusto matuto mag-travel on their own. Kasi iba naman, nakapag-travel na. Pero para dun sa mga nag-travel na makikita ko naman kung mga advantage kung ba't gusto niya mag-travel. Kasi ako, almost 15 years na yata ako nag-travel on my own. I mean, sometimes I travel with my family, with my friends. Gusto ko friend natin dito. Masaya. Pero minsan, most of the time, isa ako dun sa mga tao na gusto mag-travel on my own. So anyone who has read Eat, Pray, and Love, ito yung pinaka-gift ng isang solo travel. I think about the woman I have become lately, about the life that I am now living, and about how much I always wanted to be this person and live this life. Liberated from the farce of pretending to be anyone other than myself. I think it's the best para sa akin, the most precious gift ng solo travel is yung ikaw lang, makita mo na kung sino ikaw. Yung tinatawag nating find yourself. Medyo cliché na siya, pero actually, ano pa rin yun eh. So, ito yung mga gifts of solo travel. The gift of time. Finally, ikaw, lahat tayo, career woman, o career women, lahat tayo, busy-busy tayo. Hindi lang sa ating mga career, kundi sa ating mga family, sa mga obligations natin. Na pag nag-solo travel tayo, kahit weekend lang sa Boracay o sa Bohol, meron na tayong sariling oras natin. Atin lang yon. Wala makakaagaw ng time na yon. Pwede tayo wag na lang mag-Facebook or what, kasi sa atin lang yung time na yon. Walang plans, walang compromises. Siguro marami na sa inyo na gano'n, no? Package tour. Di ba laging gano'n sa package tour? O ano na? Ano na? 15 minutes lang tayo. 15 minutes lang dito. O ano na? Gumising ka na. Kasi kakain na tayo sandali sa McDo. Tapos mag-ano na tayo. Di ba laging gano'n? Madali ka na madali.
kasi. So, pag solo travel ka, basta kung gusto mo doon maghapon ka sa temple doon, mag-meditate ka, okay lang yun. Then, gift of spirituality. Ito ano to personal kasi to para sa akin. Baka sa inyo hindi. Sa akin saka yung kapatid ko na mahilig din mag-travel. It's a chance for you to explore your spirituality. Parang ginawa ni Elizabeth Gilbert na nag-yoga, nag-meditate sa India ng isang buwan. Yun. Yun ang gusto niya, yun ang trip niya. Hindi sa kanya nag-work ang Catholic religion. In my case, it's like that, hindi nag-work. It's a time for me to explore. Yun namang more devout Catholic like my sister, ginagamit din niya ang solo travel to pilgrimage. Yun, nasa Europe siya lagi siya nagpupunta sa mga Catholic churches. I mean, kanya-kanya yan eh. It's a time for me. And it's a time for you to explore something deeper within yourself. Then, yung gift of confidence. Ito na nga yung sinabi ng aking friend na nung nakipag-break siya, nag-trek siya sa Himalaya. Sabi niya sa akin, if you can trek the Himalayas on your own, you can survive a broken heart. Yeah, kasi mahilig mag-trek. Nag-trek ako sa Nepal, hindi pa nga dun sa Masanay, sa Pokhara, hindi pa sa mga ganun, hindi pa nga dun sa mga Everest. Yung ano lang, simple trekking lang. Diyos ko, kung makakaya mo magbuhat ng gamit, kahit na meron kang porter, at magplano ng buhay mo, na maglalakad ka lang ng ganun, or in my case, nung nag-backpack ko sa buong Southeast Asia, when I quit my job, when I decided to quit my job, wala akong trabaho. Meron lang akong savings. Nag-ano ako, marami akong na-encounter na mga problema. On the road, nagkasakit ako on the road, wala naman ng pera. Wala ng pera. Tapos yung maraming mga fears, ganyan. Kung na-survive ko yun, at na-survive na yun, masusurvive na anything. Anything, lahat ng problema sa work, problema sa bahay, problema sa boyfriend. Survive nyo yan. Ayan. Pero para sa akin, ang pinaka-importante, I think among Pinays, we were raised kasi na lagi nasa family natin. Hindi pwede umalis sa bahay na hindi nag-aasawa. Bisa may asawa na nasa bahay pa. Family, napakaano natin sa family. Yung pag nagtra-travel ka on your own, you will learn to live life on your own terms. Kasi ikaw lang yun eh. You can determine your own path based on your own decisions and dreams without having to consider yung hopes, aspirations, yung plano ng magulang mo, plano ng friends mo. Hindi kasi yung mga tao na kapaligid sa atin, nai-influence sila tayo eh. Pero pag ikaw na mag-isa, talaga ikaw lang. Talaga yun lang kung ano lang lalabas sa'yo. Kung ano lang yung gusto ng iyong heart, or as what my friend always says, the heart always wins. Lalo na pag nagta-travel ka on your own. Kung ganon na maraming benefits ang pag-travel on your own, bakit nung nag-survey ako? Ang dami-dami, majority rito, more than half, gusto mag-travel on their own, pero hindi pa nakakapag-travel. So, based sa aking research, sa mga interviews, online forum, at saka survey, nag-survey na rin ako online, ito yung mga common reason. I can't travel on my own because A, walang katutuhan, wala kang pera eh. Mag-travel on your own, wala kang ka-share. Tapos pag di ka mo kasama yung family mo, hindi mo maabutan yung tatay mo naman libre, di ba? Ikaw lang mag-isa. Then, it's a real threat. Kasi na-encounter ko to eh. It is not safe for a woman to travel alone. Kasi possibility ng rape, assault, talaga nangyayari yan. And then yung isa is, ayoko magpaka-lonely. Ang lungkot naman. Sanay kasi tayo nasa family natin, marami tayong kasama. Tapos pag mag-isa na tayo, parang di natin alam ang gagawin natin, parang di na tayo mapakali. At saka ito pa, kasi medyo may pagka-health ako eh. Sino mag-aalaga sa'yo pag nagkasakit ako? Which is very true. Nagka-diarrhea ako dati, ako na mag-isa sa hotel. Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung paano ako nag-survive eh. Yan yung mga ganyang fears. Mga totoo yan fears, hindi yan Lahat ng mga reasons natin kung ba't natin ayaw mag-travel on our own is because of one thing, fear.
Yun lang ang ugat yan. Fear. Fear, yun lang. Fear lang. So, kung gusto mo mag-travel on your own, you have to slay your own monsters. Kailangan mong kalabanin yung mga fears mo, kailangan mo siyang durugin on your own. You need to crush those fears para maging yung fears mo, magiging fears. Yun. So, ako, in my case, maraming steps kung paano mo maka-crush yung fears mo. Pero sa akin may 3 steps na. Magagawa niyo na ito ngayon. Pagkatapos na itong talk na to. 3 steps. Number 1, change your mindset. Mindset ng fear. All those fears ay nag-uumpisa sa tinatawag nating limiting beliefs. Hindi ko ito magagawa kasi ganito. Para sa'yo, pag may limiting belief ka, ang lagi mong sinasabi, it's impossible for me to do anything like traveling on my own because of, lagi kang may excuse. Saan ka pero ba excuse yung mapupunta dito? The thing is, walang masama doon, kaya lang, it's just a belief. At ang belief, pwede mong palitan. Pwede mo siyang palitan. If you can change your mind and listen to your heart and intuition for a change, you can change your life and do whatever you want. And that includes traveling on your own. So sa akin, ang pinaka-importanting way, pero matagal ko na kasi itong ginagawa, siguro more than 10 years na, is to do a lot of inner work. Lahat na nilista ko dyan, ginawa ko na. Yan, meditation, praying, kasi ano man tayo, yoga, lahat dyan ginawa ko na yan. Pero hindi mo yan kailangan lahat gawin. Yan na yung example ng inner work. So, ito yung pinakamadali. Start the day with a positive affirmation. Ngayon, para sa atin parang, ano ba yan? Diyos ko, parang corny. Pero actually, kung paano mo umpisa yung araw mo, kung paano ka mag-isip sa isang araw, doon ka rin mag-focus eh. Kung di ba parang ganito yan? Pag mainit ang ulo mo sa umaga, hanggang opisina, hanggang mamayang gabi, nangaaway ka ng tao. Hindi eh. Mag-umpisa ka sa positive affirmation. Preferably something which is the complete opposite of your fear-based belief. Ito yung magka-clarify ng iyong intentions and magpo-focus sa'yo on what is important for you. Ito ang example. I-reverse natin. Ito ang fear-based belief. Lagi ko itong naririnig. I don't have money to travel solo. Baligtarin mo kaya yun. Opposite. Yun ang magiging affirmation mo. Ilista mo yun sa diary mo. Araw-araw. I have all the money that I need to travel on my own. Opposite na. Or, yung isa pa. It is not safe for women to travel on their own. Pwede mong ibaligtarin yun at sabihin mo, I am always guided and protected. Ito ang aking personal affirmation kasi kino-cover na nito lahat ng fears eh. Fear kahit to travel. Kahit hanggang ngayon na matagal na nag-travel, may mga fears pa rin ako. At fears sa lahat ng bagay, sa mga taking risk. Pwede nyo itong gamitin. Pwede nyo rin itong i-edit. It is safe to be free and me because the Goddess has my back. You can change it to because Jesus Christ has my back, because the universe has my back, or you can just say, it is safe to be free and me. Yun lang yun. So yun, affirmation. Then, number 2, ito, meditate. Marami na tayong alam dito eh, kasi may mga yoga class na, meron na mga ino-offer na guided meditation sa online. So, yan. It's best way to clear your mind. And it's best if you can do it every day. Or you can, sa akin yung, kasi it's Catholic tayo. I mean, yung mother ko, araw-araw nag-pray ng rosary. It's a way of meditating eh. So, do what works for you. Ayan. Nasa BTJ planner natin to. Craft your own vision board. Para ma-visualize mo kung anong gusto mo. Diba? Kung may gusto kang puntahan on your own, Bangkok, Europe,
Gusto mo magpunta na libutin, mag-backpack ka buong Philippines? Lagyan mo lang dyan. O kaya example, itinerary mo lang for a week. So yan, that you can, para ma-inspire ka, araw-araw titignan mo lang yan. Lalo na kung may planner kayo, lagi naman yung dala yung planner nyo eh. Number 4, find evidence. Evidence na magpuprove na ito ang talagang para sa inyo. So, ang dami ng travel vlogs to inspire you. Iba-iba pa. To ayan din yung mga books like Eat, Pray, Love, or yung favorite ko na mga books ni Pico Iyer, although he's not a woman. Anything, and inspiring quotes that will affirm your decision na ito yon, basta itong gustong gawin. So, number 2, wala naman din kwenta yung mindset kung hindi mo rin naman a-actionan. So, you have to prepare your own action plan. At yung action plan mo ay dapat mag-list, very specific and kung maaari sana may time frame. So, get your journal, list down all the things that keeping you from making that solo travel happen, and then list down what you can do to solve each problem na nag-prevent sa'yo para makapag-travel on your own. So, ito kunyari, problem 1, I have no money. So, anong action plan? 1, pinakamadali, kasi magagawa mo na to. List down ways how to save money. Paano ka kaya magkakat ng expenses? Ilang percent kaya ng money mo ang ilalagay mo sa iyong travel fund? Or, kung hindi ka masyadong matipid, maybe, mag-racket ka. Paano ka magsiset ng sarili mong sideline para makakuha ka ng extra money to travel? Yung mga ganon. So, ang number 1 dito is, meron na yung sa BDJ, yung cash flow and bills tracker, para malaman mo kung ano yung pwede mong ikat. O kung di mo talaga makapture, ako ang talagang suggestion ko, kung di mo talaga makapture, at gusto mo talaga mag-travel on your own, talagang kumuha ka na lang ng racket mo. Yun yung pinaka-solution doon. Ayan, number 2, safety. Sa mga babae talaga, yan. Actually, kahit sa lalaki, basta nagta-travel ka ng solo, mas vulnerable ka. Lang kasama eh. So, lagi ako nagbabasa ng travel advisory. I like to go to Egypt. It's one of my dream, hindi pa nakakapunta. Pero hindi man ako pupunta ngayon kasi sinabi ng DFA na huwag ka magpunta doon. Dahil may gera. Diba? Read travel forums, yung mga travel forum, mga online, makakakuha kayo ng tips doon. Kung safe ba o hindi. Research about the culture. Kasi naman yung iba, alam namang bawal na yung sa culture ng country na, ipipilit pa. Alam mo namang bawal sa Middle East yung damit ng pa-sexy, magso-shorts pa. Diba parang, diba? Tapos magagalit kayo, parang naiinis sa inyo yung mga tao. Diba parang disrespectful din yun eh. Yung mga ganung factor lang, magagawa na natin yun sa internet. Sabi nga ni Marie Forleo, everything is figure-outable. Ang sabi ko man, everything is googleable. Ayan. Paano kung magkasakit ako? Walang mag-aalaga sa akin, ang hirap. Well, prevention is better than cure. Kailangan ngayon pa lang, kung pupunta ka sa isang lugar na alam mo may malaria o may hepatitis B o may sakit, magpa-vaccine ka na. Ginagawa ko yun kung alam kong medyo Although, ako personally, ginawa ko, sobrang ko talagang ingat. Takot ako nagpuntahan ng Nepal. Uminom ako ng malarial tablets. Only to find out later na mas malala pa pala yung ginawa ko. Kasi nagkasakit ako. Hindi kinaya ng katawan ko yung hindi kaya ng body ko yung malaria tablets. Masyado nang malakas. So, pinatigil sa akin. Yun, buy travel insurance. Isa pa yan. Ako, I can vouch for travel insurance kasi talaga nung nagkasakit ako dati, yun. So, maintain a healthy lifestyle and be careful of what you eat and drink. Bring a first aid kit. Ako lagi may dala niya. Number 3, implement. Now na. Pagkatapos nito, mag-implement ka na kahit maliit lang na step. Maliit lang na step. Mag-impisa ka. Make a budget. Ilagay mo yung bill tracker. Maglagay ka sa itinerary mo. Mag-set up ka ng time for your meditation. Yan. Or,
You can start now by filling up a travel itinerary in your BDJ planner. Or, pwede na kayo mag-file ng vacation leave sa office. Bukas, sa Lunes. So, yun. Ayan, kung may other concerns, pwede na naman natin i-address yun sa Q&A. Or you can go to my site, www.thegypsygals.com. Yun. And, thank you, and enjoy your journey. Thank you so much. Any questions? Yes. Here, let's have the microphone so people can hear. Yeah, I'm also a frequent traveler. But for you, what's your favorite place, either domestic or international? Oh, yan ang pinakamahirap sagutin. Ano favorite place ko? Okay. Pero din sa Pilipinas, it's Baguio. Kasi cool, very artistic, bohemian, tsaka may mga friends na rin ako doon. Sa abroad, it's Bangkok. Talagang lahat na yata ng eat, pray, love, magagawa mo doon. And it's cheap too. So, yun. Gusto ko talaga i-try yung traveling alone. Although, lahat ng nilagay mo dun sa towns, yun nga, yung lonely, yung gusto ko doon. I want to know, yung pinaka-first time mo na you traveled alone, ano yung worst or what do you think yung pinaka-ano na nangyari? Yeah. Yung first time ako nag-travel alone was when I decided na mag-travel, kasi may corporate trip, so sa Singapore, from there, nagpunta ako ng Malacca tsaka ng Bangkok. Ang pinaka-worst, nagpunta ako ng Bangkok, at nawalan ako ng pera. Hindi kasi ganito yan, di ba sa Bangkok parang may travel tax? So, akala ko, nakasave na ako ng 500 baht. So, sabi ko, yay, 500 baht na ako. Wala na akong pera. Nag-shopping ako ng sobra-sobra. Para napakita ko sa wallet ko, nasa taxi ako ng 50 baht. Hindi naman pwede calling ang credit card. So, at yun, talaga masama yun. Pero fortunately, I was employed in an international company. So, nagpunta sa Bangkok office namin. Nangutang ako ng 500 baht. Yun ang worst. Tapos yung isa pa yung pero dito lang recently, nagtatravel na talaga ako on my own ewan ko ba kung ano nakain ko sa Penang, nagka-diarrhea ako, tapos naroon lang sa Chun Hotel, wala akong meron na akong water, so lagi akong, kailangan ko magpunta ng CR. Meron akong gamot, meron akong Lomotil, pero ang hirap, ang hirap, tapos sumusuka pa ako lang mag-isa. Yun. Pero anyway, ang ginagawa ko, talagang finite ko, talaga may Lomotil ako, pinipilit kong bumaba sa 7-Eleven, may 7-Eleven doon, to eat something na may sugar, kasi yun daw yung best tsaka crackers. Para lang di ako maubos. Best? Best experience is when yung nag-quit na ako ng aking job, that was in 2005, at nag-backpack lang ako around Southeast Asia. And also, the best is siguro, for the first time in my life, nakita ko ang Bhutan. Please go there, bago siya ma-spoil ng tourists. Yeah, it's a very nice place. Pero walang Facebook. Last question? Yes. I've already experienced traveling on my own. Pero local lang, like Palawan and Bohol. I want my next destination to be outside the country. I was thinking Cambodia before the year ends. Any tips for first-timers like me going outside the country? Number one tip, because Filipino tayo, visa. Put your visa in order, yun number one. Number two is you research about the place, kung iplano mong mabuti itinerary mo. Meron ka bang lalo na ikaw, meron ka sigurong time, parang kailangan 1 linggo, 2 linggo lang. O yun. Tsaka kung first time mo magta-travel abroad, I suggest na ang medyo alternative is mag-join kayo naman para mag-group tour na citywide. Yung mga day tour lang, para na ma-explore nyo yung place with someone na mas alam yung lugar. And then from there, pwede na kayo mag-explore. And also, bring a travel tour, yung guidebook. Importante.
Alright, thank you so much, Prime. Let's give her a big round of applause. Thank you. Again, if you have more questions, you can just tweet her at Gypsy Prime, correct? And also visit her blog. The blog is www.thegypsygals.com. Thank you so much. Thank you. A big round of applause again. Thank you so much, Prime. Alright, so how's everybody doing? Are you now encouraged to travel solo? Magkasama tayo dyan. Medyo kidding. Okay, let's do that. Before anything else, why don't we play a game? Once again, I need around 10 girls to come up here in front. It's a very easy game, don't worry. There's no physical activity this time, I promise.